Hindi kasi ako nun actually kasi alam niyo naman yung issues ko sa bahay, 'di ba? Problema ko sa bahay, ganun. And then minsan like syempre ngayon na lang, syempre ngayong kung kailan nagkakaedad tayo ganyan, mag-isa ako niyan, nakapag self-reflect ako ganyan. Kumbaga parang nakita ko noon na may mga time na yun nga, madalas bumabilis uminit yung ulo ko is yung gawa rin ng stress kasi ako sa bahay lagi gawa ng ayun nga, di ba? Alam nyo naman yun, yung instances ko sa bahay, problema ko. Ganun. Kaya, may time na yun nga siguro gusto ko rin mag-apologize sa'yo rin nung third year nun, may time na parang ang bilis uminit ng ulo ko nun, nung minsan nagbibiro ka lang tapos bilis ko magalit, ganun. This, okay lang naman gawa nga nung ganun eh. At the time, una, pag nagagalit ka, wala ka namang ginagawang harsh. Nagagalit ka lang. So, wala namang, alam mo yun, there's nothing to apologize for. Plus, even back then, recognize ko naman na, wala, teenagers tayo. Puro, alam mo na, emotional. Ang downside lang kasi talaga nung ano. I mean, I'm glad na we became friends, pero ang downside lang talaga nun sa akin is may nakakapansin na pagka-absent ako. Kasi, ito, alam ni Rez ito eh. Dati kasi, bago kayo maging friends, wala naman talaga ako nakumpletong week nung high school. Pero once a week kasi may day off ako. Ma-absent ako, ganun. Tapos, nanonood ako sine. Yung tatay ko, madaling kausap, papagawa ng excuse letter. Ako yung nagta-type ng excuse letter, firma lang siya ng firma. So once a week, usually Wednesday, pag bago yung palabas sa sine, doon ako wala sa school. And dahil nga wala ako masyado, wala nakakapansin. May naman pakilala. Considering na yun, kinder pa lang nandun ako. Pero wala talagang asan si Rene, walang ganun. So, nung naging kaibigan ko kayong dalawa, doon na lang na nasa point na yung mga tao, nakikita tayong tatlo magkasama lagi. Pag wala ako, may magkatanong, asan siya? Tapos, yun. So, medyo, munti ko masira yung scam ko nun. Pero, most of the time naman, pagka sinabi niya kung nasa ako, wala naman sila pakialam. So, okay na rin. Pero regarding yan, another thing yan, since you mentioned you growing older, yung self-reflection. Ito, hindi ko to alam at the time. Pero another thing that nakikita ko parang bonded us together, na tayo hindi natin kasundo parents natin in general. Hindi natin to alam at the time, pero I think dahil nga ganun yung sitwasyon natin lahat sa bahay, it contributed kung ano yung ugali natin, mga hobbies natin. So, nung magkakasama tayo, parang subconsciously, parang nag-gravitate lang tayo sa isa't isa. Kasi everyone else, parang may normal na family, normal na buhay, tayo wala. Parang yung normal family structure, di ba? Hindi, parang napaka-alien sa atin. Gaya sa akin, gano'n. Ngayon, kahit sa edad ko na to, pagka parang hindi ako makarelate. Gano'n. Tsaka yung naalang rin eh. Ang dami na gulat pagka Christmas, gusto ko matulog lang. Tapos most people parang, bakit? Sa Resty kasi may anak, so kailangan may ganun siya. Yun nga rin kaya sa akin nun, gaya nung third year nung before, syempre, first time kita rin nakilala nun, nakasama, medyo ko nun, bilis pa rin uminit ulo ko nun pag inaasar mo ako ng ganun. Pero, nung mga pagdating na nung fourth year, and then at the same time din, yun nga, alam mo yun, yung parang feeling ko nun, mas nakaka-relate ako na kasama ko kayo ni Resty, ganyan, ganun. And then, wala na rin sa akin yung ganun. Ang naalala ko nun, we actually got close dahil kay Spawn. Dahil kay Spawn, dahil meron na tayong history na naglalaro the previous year, yung basketball, tapos si Spawn, papabili yung comic sa'yo. Tsaka mahilig ako mag-drawing din kasi nun, di ba? Oo. Drawing ka din. Meron tayong kinakaasaran. Magka-service na kayo. Second year kami magka-service. Hindi, third year tayo naging magka-service. Third year. Tama. Third year. Tsaka second year, isa pa nun, dahil may mga times din nung first year na, kasi nung first year, may service ako ng mga parang first 3 quarters nung school year eh. Tapos pagdating ng fourth quarter, wala na akong school service nun. So alala ko nung parang may mga instances nun, pagka uwian na, nakakasabay ko si Resty pa uwi. Kasi
di ba pareho kaming pag-asa no. Sabay nung ano na lang no, nung first day of school ng mga second year tayo. Alala ko na magkakasama tayo, ikaw tsaka si Roldy noon tayong tatlo noon Tapos nakita natin, magkakaklase pala tayo, tapos ayun na. Yeah, naalala ko kaya rin tayo naging mas close nung third year. Kasi meron tayong babawian sa na-experience natin from the second year. Oh, yeah. And then kaya ka din na kaya ka din na sama into that kasi parang sinabihan ko si Carlo like parang bakit mo pinagtitripan si Rene hindi naman siya kasama sa hit list natin. Kasi may hit, meron kaming actual na nilista. Meron tayong nilistahan tayo Pero sa akin naman isang tao lang yun isang tao lang talaga Buti hindi mo siya sinunog. Yun nga, yung balik doon sa sinasabi ni Resty na na hit list. Pale, isang tao, yung sa akin kasi isang tao lang yun Kasi hindi ko na mabagitin yung pangalan niya. Pero sa akin kasi parang noong una naging close ko siya, first year pa lang din naging close ko na yun Tapos sabay yung may mga time pa na pupunta yung sa bahay namin, ganyan. Then minsan nga automatic papasok sa kwarto ko yun. Titingin agad na, anong bagong damit mo rito? Pahiram naman, ganyan. Nakilala ko yan. Alam mo, kaya ako biglang realize ko rin siya kasi in-add niya ako a few months ago sa Facebook. Recent, sobrang recent lang. Tapos minute ko siya agad. Anyway. So, okay. So, ganun kayo ka-close na pupunta sa bahay niyo, dumera diretso sa kwarto. Hindi mo siya tumatabi sa iyo sa kama. Buti nga, hindi So, pero bakit siya nasa hit list mo? Kasi yun nga Para sa akin nung first year pa lang kasi nakilala ko na yun. Kumbaga, parang feeling ko naging ka-close ko rin siya first year din Tapos sabay yun nga, hanggang sa second year, naging kaklase ko rin siya. Then, yun nga, since magkaklase din kami ni Resty, yun, napansin ko nung pag-start na nung second year na school year, parang doon nagsimula na parang lagi akong pinagtitripan nito ganyan. May naalala pa nga ako na one time noon na parang late na nag-start yung klase natin noon Tapos hapon na siya nag-start. Syempre, for the entire morning, nasa bahay ako noon. Parang kami, nagkaano kami ng airpot ko. Kaya pumasok ako sa school na bad trip ako. Tapos sabay kaya nung pagpasok ko noon, pagpasok ko pa lang, pinagtitripan agad ako noon. Kaya syempre, di ko na maalala pero sinagot ko siya ng pabalang na sabi ko, tigilan niya ako, ganyan. Tapos parang ginawa ba naman sa akin parang yung pinagmumura ako tapos sabay parang hindi ko maalala, parang tinulak-tulak pa akong ganyan Tapos sabay ako nun ayoko na nang gumawa ng gulo. Una lang ako tapos sabay doon na nga lang rin. Di lang si Resty nakapansin actually May mga ibang klase din kami nakakapansin na sinasabi nga bakit hinahayaan ko raw na ganyan-ganunin ako nun. Bakit di ko raw subukang lumaban ganyan. Ako naman kasi sa akin kasi once na maka-close ko yung tao, parang hirap ako, hindi ko kayang yung alam mo yun, awayin. Parang type na parang isang downside yun about high school kasi everyone's trying to be popular, everyone's trying to be accepted. Yan, kaibigan mo before. So nakakita siya ng way na to get more attention, to get more popularity at your expense. Yeah, and I think this is the same person na parang this is the same person na naalala ko noon na meron kayong Grant Hill na sapatos, yung Fila. Yeah, And di ba sikat naman si Grant Hill and everything else like that na magaling na player. Tapos I'm actually assuming na kung hindi ikaw yung may-ari ng sapatos, hindi niya gaganunin Hindi niya ida-down yung parang, Fila lang yan Hindi yan Hindi yan Nike or whatever. Kasi parang, siya hindi ko nga alam kung anong aim for that, na parang, or bakit, hindi ko gets actually kung bakit ka-targeted for it. Kasi from where I'm coming from, gets ko kung bakit ako targeted masakit sa pakiramdam, pero gets ko na targeted ako kasi ibang-iba itsura ko kasi sa lahat. Tapos dahil nga doon, I actually act smaller. So nagigets ko kung bakit ako tina-target
ng mga tao first year, second year. Yung sa'yo, hindi ko maintindihan talaga kung bakit. Especially na tong taong to, classmate ko nung elementary. And close din kami. Diba? Magkaibigan ba kayo ng elementary? Or magkaklase lang kayo? Magkaibigan in a sense. Mas close sila ni Carlo. Nung first year na lang. Nung first year na lang kami naging close nun eh. Kaya nga nung second year, nagulat na lang ako, pinagtitripan ako nun. Pero yung, sabi mo, dinadown niya yung meta yun, hindi ko alam yun eh. Pero siguro, para sa akin, siguro kaya niya ginagawa yun dahil, ingat, di ba, lagi niya ako pinagtitripan nun, di ba? Then all of a sudden, may sapatos ako na bago, maganda, ganyan, uso nung time na yun. Siya nun, may league siya magbida, di ba, na sabi, uy, lola ko may padadala sa akin na ganito, ganyan, ganyan. Tapos yun pala, pinalad sa kanyang sapatos pang boxing. Totoo yan? Oo. Yung hindi niya na yung maibida, sabi niya, US pa rin ng brand, US brand pa rin naman yun eh. Spalding yata. Everlast. Everlast. Alam mo, pang boxing yun, di ba? Ako isang suot ko yun with pride. Okay yun eh. Pero for him, I think hindi siya okay. Pero yun nga, I think, yun nga, kasi yun nga, kay Resty, pag ditripan nyo sa Resty, ikaw, pag ditripan ka niyan, regardless kung yung pinagsamahan nyo, kasi nga may audience na. Yun ang sa tao eh, nag-iiba pag may audience. Parang kung ano galing niya, pagka kayong dalawa lang, tapos pagka may ibang tao na involved, biglang, ayan, nagyo yan. Kasi Carlo, pupuntahan ka pa niya sa bahay, magitambay, magninenok ng mga damit, tsaka sapatos. Tapos, pagka, ang bait niya sa'yo, di ba? Pagka kayo lang. Pero pagka andyan na yung iba, yung mga ibang kaklase, parang pati sa'yo, Resty, malamang kung kayo lang. Di ba? Pinag-uusapan yung dalawa ng taong yun. Wala naman kasi di mo siya katalinuhan. Wala naman. Pero, wala naman kami nga. Pero pag may audience na, sa harapan ng mga klase, tsaka siya biglang, alam mo na. Tsaka siya yung tipo rin kasi na yung parang lahat ng attention gusto niya kanya eh. Ultimo, let's say given na diba, lagi niya binibida na lagi maraming may gusto sa kanya dahil ganito siya, ganyan. Gusto niya yung ganun eh. Masyado siyang narcissistic kasi yung tao niya. Sabi niya, may pagka-narcissist kasi yun eh. Kaya nga nung third year noon, pansinin mo nung third year, 'di ba? Sino lang rin yung makasama niya. Tapos kaya ako naman noon, hindi niya na ako masyado nung third year noon kasi meron na siya ibang pinagtitripan noon na ginagatasan niya. Pero at the same time pinagtitripan niya, 'di ba? Yeah. You know who I'm talking about. Diba? Kasong time na yun, magkakasama na rin tayo nila Resty noon. Tapos sabi mo nga, 'di ba, may sinabi pa siya sa iyo na yung pinagtripan mo siya one time, wala siyang magawa. hindi lang one time. Sinabi lang niya na kasi madalas, may no third year ko realize na medyo maano yung bibig ko eh. So, doon lang niya na doon yan. Pinakaiusapan niya ako talaga na wag ko siya barahin, wag ko siya wag daw akong pilosopo, kung okay lang. As in request talaga, hindi siya lang away niya. So, ako naman, madali lang ako sa sige, okay. Kaya hindi ko na siya pinansin afterwards. Pero gusto ko pag-usapan yung hit list nyo. Paano nyo, like, nag-utok talaga kayong dalawa? Umupo kayo na parang putang ina nito, putang ina yan. Ano yun? Paano yun? Paano nangyari yun? Malamang summer niya yung ginawa. Kasi magkapit-bahay lang tayo halos. Hindi ko maalala eh. Ikwento mo nga, Resty, sa akin hindi ko maalala yung Tapos sa akin kasi noon naalala ko. Nakakwento ko sa'yo na, alam ko siguro may isa pa ata eh. Pero hindi naman ganun yung ko. Kasi ngayon nga na-bring up mo yung hit list, parang ngayon all of a sudden biglang naalala ko. Siguro may isa pang ang pangalan doon na sinama ko, pero pagka nakikita ko naman, hindi naman parang nawawala rin yung pagkasar ko. Kasi naalala ko, second year yun, di ba, Resty? After second year natin ginawa yun. Oo. So, I think second year pa lang may ginawa na ako sa tao na yun eh. Pinilaya ko yun eh. Pinilaya sasar ko sa kanya. Sa basketball. Sa basketball, oo. Oo, sa basketball. Oo, kitang-kita ko yun. Paano nabuo yung hit list yun? Naalala ko kasi,
ang naalala ko kasi, it was one of those days na nagkataon lang na nagkasabay tayo ng enrollment, something, Ah, nung papuntang third year. Tapos yung hindi ko alam kung enrollment na yun, pero may ano na yun, may roster na ng classmates, yung nakapost na sa classrooms. Tapos nung tinitingnan yung listahan ng mga tao sa classroom, nakita natin na magkaklase tayo. So it doesn't really do anything pa. Tapos nung nakita yung mga pangalan, parang nandito si ganitong tao, nandito to si ganyan. Tapos it just came about na parang kumain muna pa yata tayo sa Little Carlos or sa Flying Saucer. Tapos sakalang nakapag-formulate na parang ako yata nag-bring up parang sinabi alam mo asar na ako na inaasar ako lagi. Parang ganito kalaki and everything else like that. Asar na ako na ganito ganyan. Naisip ko, sa laki kong to, kung gulpihin ko na lang kaya sila isa-isa next year. Tapos ang sabi mo, hindi, pwede nating pagtripan sila. Like for the entire year. Tapos parang sinabi ko pa nga sa'yo na parang hindi ako marunong mang-asar eh. Tapos sabi niya, hindi, basta gayahin mo lang yung gagawin ko. Parang, okay. Tapos, sino nga asar? Tapos doon na, nagsulat eh. Parang, sino lalagyan natin? Siyempre, itong taong number 1 yan natin. Number 1 eh, no? Tapos parang, ito, yung pinilayan mo. Wait, actual na list. Gumawa ako ng actual na list. Siya yung nagsulat eh. Tapos ako parang nag-isip lang ako ng mga pangalan eh. Si ganito. Tapos napatagal pa nga kami kasi parang kasi ganito ba, parang di naman, parang wag naman, mabait naman yan. May deliberation pa kayo. Mga redeeming qualities pa naman eh. Talagang, tapos basically it boiled down to two people na pareho naman kaming talagang babawian to. Tapos anyone adjacent. Okay. Wait, so maghapon kayo nag-usap about that, tapos na-whittle down into two people lang. Sa akin parang isang lunch break. Pero sa akin talaga more on dun sa isa yung sa number 1 eh. Siya talaga yung ko eh. Pero actually sa akin bale pagdating third year, hindi ko pa rin na-carry out yun kasi hindi na naman niya ako masyadong tina-target nun eh. Nung na lang, nung fourth year. Nag-mellow down din naman siya. Nung kasi I remember nung third year, parang I think sa ating lahat nung mga popular opinion is parang yun yung best year natin nung high school kasi lahat naman okay. So I think dahil nga lahat nag-enjoy, maski yan, yung taong yan, nag-mellow down. Parang, I think, feeling lang, obviously, never ko siya naging ka-close or anything, never kami nag-usap. Pero ang theory ko is, kung nakita niyang ganon, I don't think he felt the need to bully anyone. Ay, sa paano third year, ang dami natin magkakasama nun eh. Diba? Dahil doon lumaki yung parang group of friends ko rin nun eh. Dahil nakilala ko sina Carlo, si Conrad. Yun. Tapos sabay, naging kaklase natin si Lloyd. Mas lalo, si Lloyd, nakilala ko na si Lloyd ng first year tsaka second year pa lang eh. Pero mas lalo ko naging kaklose si Lloyd ng mga third year. Ganyan. Si Lloyd siya naman yung si Lloyd Achanza, parang first year, grade 6 pa lang yata kasi kaklase ko na siya. So first year siya yung lagi kong tapos second year yan, siya tsaka si Ambet. Tapos yun nga, yung second year kasi kaklase ko sila Jansen. So sila. Pero ano pa rin, parang I never really considered na barkada ko. Parang lang. Sila lang yung kasama ko pag nandyan sila. Pero hanggang ngayon naman ugali ko yun. Hindi naman ako hindi ko mag-kaya ng things. So kung sino na yun nandyan, okay. But mostly, I still prefer to be alone. Nung third year lang talaga na, ayan, meron na akong kasama araw-araw, kasabay mag-lunch araw-araw. Maglalakad pa uwi for some reason. Ang dami naman jeep. Layo. Ang nakatawa pa rin yung lakad natin pa opposite direction, ano? May isang beses naglakad tayo para imbis na pasapote pa mabolo. Hindi lang isa, madalas. Kasi mga jeep, makakasakay tayo. Ang bobo nun eh. Pero sige. Nakakatawa pa ron kasi nakasama na natin si Lorena nun. Ang layo na nilalakad natin. Kung yung nilalakad natin is forward,
nakarating na tayo, si Lorena, Nakauwi nakarating na sa siya, kanila. Madadaanan Hindi na yung kanya bahay. kailangan mag-jeep pa. Di ba? Pero, Pero yun nga, like, back then, parang wala siyang hindi na siya parang social thing na lang. Kasi naglalakad na naman tayo pagka hindi tayo naglalaro. After dismissal, parang maglalaro to the point na sino ba sa inyo hindi naging officer dahil? Ikaw ba, Carlo? ay, Hindi, naging officer ako nun. Hindi. Hindi, pero Cyril. Si Cyril, si Cyril. Pero yun nga, nag-ano tayo, yung everyday, especially noon, na 1997, nung lumabas yung PS1, sobrang big deal na kasi since second year, naglalaro tayo SNES lang. Maski Sega, hindi umabot sa atin. So SNES, tapos nung nabalitaan natin yung PS1, parang wala pa sa lahat ng pinaglalaroan natin. So dumadayo pa tayo ng Binakayan, Kilamang Bench. Kasi doon lang mayroon at the time. For the longest time, doon lang may PlayStation. Kaya nga. And at the time, naalala ko, parang height of technology. Ngayon, magkaglalaro ako ng Tekken 1 ng pangit. Pero nga din sila nung iba yung mga Sega Saturn nun, pero hindi naman sumikat kasi yun di ba? Yeah. And I remember, kahit yung mga hindi natin normally magiging friend, like si Lloyd nga. Si Lloyd kasi gusto lang na naglalaro lang. Yun lang yung naging common ground. Kasi obviously, kilala niyo ako, kilala niyo si Lloyd. Sobrang magkaiba kaming tao. Pero yun lang, meron kami. Video games. Ngayon, beer house na din. Pero video games lang. Tapos, sino pa ba? Like, Hindi naman ganun si Lloyd. Nalala ko lang si Hamlet, hindi naman, may mga tao na hindi naman naglalaro. Sumasama lang. May mga tao na hindi naman tayo gustong kasama, pero gusto maglaro. So, ayun. So, kaya tayo dumami, in a sense. Oo nga. So araw-araw, naalala ko parang gaano karami nagastos natin na araw-araw, simula second year yun Yung araw-araw naglalaro ng Raw. Ang matindi pa nga naalala ko nung nung fourth year tayo. 'Di ba si Carlo, dahil pagka C18 na noon, fourth year. Late siya lagi dumarating, 'di ba? Late siya. I think na ang lapit-lapit lang na bahay niya. Ang start ng call-in, 7 dumarating siya, mga 9 o'clock, 10 o'clock. Asa nakakatawa pa ron, kinukuha niya kayong dalawa lagi ni Resty kasi kayo yung nasa gate, di ba? Kinukuha niya lagi kayong dalawa. Si Resty ba? Yun. Kukunin niya lagi si Resty para maglaro ng pumunta sila sa may daang bukid, magko-computer sila. Maglalaro sila. Ako ngayon, utusan ako ngayon, syempre, nung kapitan namin nun, sabihin, sunduin mo nga si Taburnal, kinuha niya na naman si Resty, nawawala na naman sila Di ako, sige, ako susundo sa kanila. Susundo si Carlo. Susunduin ko sila. Mamaya, may susundo na mga CO. 3 na kami naglalaro. CO na susundo. CO yun, di ba? Yung mga yung mga junior. Yun. Sila rin sumusundo sa Kasi mo, ang laking diba, ang laking impact ng video games sa atin. Kasi nga, like I mentioned earlier, hanggang ngayon naglalaro tayong lahat Yun yung kumakain ng oras natin. Bukod sa panonood ng board. 30 years plus year hobby na. 30 years. So, nagulat ako na, actually, kung hindi ko kayo naging friends, malamang hindi ako nag-video game. Kasi dahil nga doon. Kasi no elementary, yun nga, maglalaro lang ako for a bit, tapos hindi ko matatapos kasi nga move on ka na agad sa next yung attention span ko. So ititigil ko. Kaso yun nga, nung magkakasama tayo, yun lang naman yung ginagawa natin. I mean, kayo gusto nyo mag-basketball. Nung third year, wala na akong interest sa basketball noon So, yun lang naman yung ginagawa nyo. Sipa. Kung kailan ka pa tumangkad, tsaka ka nawala ng interest Kaya nung parang after nung first year, basta nagsuswimming ako, mga ganun, mga pakul nun first. Pang mayaman. Hindi, kasi yung tennis, lang, sa may Harrison lang yun, sa Rizal, magkano lang yun per session. Pero mga yun. Mga royalty sports. Sports ng royalty. Yung airpod ko, si Barok, yun ang sports niya, tennis Kaya
Eh, tatay Kaya mo, ano yun, di ba? Dato. Dato At least ng nakukwento mo dati na dato yung tatay. Kunukwento niya. Kunukwento mo sa amin natin na dato yung tatay mo. dato puti. Ano siya eh. Ano kasi yun eh. Dahil kasi di ba taga Palawan yun. And then yung lolo niya, dating mayor ng Palawan. Tapos sabay kaya yung panganay nung lolo niya, yung tatay niya, parang kilalang kilala dun sa lugar nila. Eh tapos siya, junior siya. Kaya parang siya yung parang ano eh, parang golden child sa kanila eh. Parang ganun. Kaya nga agad sa Bait na niya. pagka ano yun eh, parang tawag na lumaki kasi siya nung bata siya, may inferiority complex daw yun nung maliit pa. Pero yung inferiority Paano? complex niya, nung habang tumatanda siya, naging superiority complex bigla. Nakineri niya na hanggang sa, ayun, magpamilya siya. Kaya nga, di ba sabi mo sa Rotary, di ba kwento ni Tito Rolly sa'yo sa Rotary, pagka may nagkakasigawan na, nag-aaway na sila sa Rotary, ang dahilan nun dahil nagsimula nun yung airpot ko. Tatay mo naman lagi may gawa. Pag may yung away sa Rotary. Laging merong kinokontra. Hindi, meron siya ginigiit. Ito yung gusto niya mangyari. Parang, dude, yun, member ka lang eh. Pero yun nga, no, parang kasi ako medyo hiwalay ako sa inyo kasi nga kayo nasa isang subdivision lang Yeah. growing up. So, yan, yung mga And then may mo, family tito members ko, pa kami na nasa- magkakilala. So, Isa may pa ano. yun. Pero, yeah, naalala ko yun kaya ako, kasi kayo lang yung friends ko, wala ibang friends ko. Kaya pagka summer, hindi ko sinadya yun eh, pero pagka nabubor ako, pumupunta ako sa inyo sa Pag-asa. So, wala naman tayo gagawing importante kasi especially at that time, hindi pa naman ako umiinom. Wala pa naman umiinom sa atin. So, wala tayong ginagawa. Wala rin tayong pera kasi wala rin tayong mga baon nun kasi summer nun. Tambay So, lang. hindi tayo nakakapaglaro. Nakatambay lang tayo for buong summer. Parang 2 summer din yun eh. Nandun Ang na medyo tayo, na iba lang yung Res. summer ng Oo. Nakakatawa na Opo. doon tayo, Pagkakawalan Res. ng pizza dyan. Oo. Iniisip ko kung kailan. Hindi. Yung summer ng summer after natin graduate, ang pinaggagawa natin yung hindi ka sumasama ng Carter, kila Lorena. Lagi. So yung may vision na ako nito, so nagyayang uminom. Tapos kina Lorena, hindi ka pumupunta kasi merong babaeng may gusto sa'yo na pangit. Anong araw ba Sabi kayo mo, pupunta kamukha doon? ni At saka Barry anong Red. oras? Maaga pa lang kasi pupunta na kayo doon, di ba? Sa usually Saturday or Sunday. Kasi pag Saturday, Sunday, hindi ako makalabas na maaga sa bahay noon gawa ng, di ba nga, ang dami sa akin pinapagawa sa bahay. Kalit Na- na tayo ito. Pinaglilinis ako ng mga sasakyan, pinag-aalaga ako ng aso namin, pinapamalengke ako. Di ba yun? Sa isang araw. Tsaka hindi lang, saan natin pag-usapan yung tatay mo? Pero just to wrap up. Wrap up lang natin. So yun yan. So that's how we all met and that's how yung the friendship started. Yun yan. So video games, tapos sa inyo may Rumble pang involved. Yeah. So I think, yun nga, parang ito, dapat mabilis na topic lang how everyone met. Pero apparently kumain na ng isang oras. So I think, very optimistic ako sa mangyayari with upcoming episodes. So dami natin pag-uusapan na mga nangyayari pa na shit. So parang this is very, parang siya very efficient siya for me kasi ito, nakakapag-catch up tayo, nakakapag-reminisce. Tapos may may content pa tayong napoproduce. And ang dami ito na hindi ko alam. Hindi ko alam yung Rumble. Marami kasi. Hindi ko alam na never mo nabanggit na nakikita mo na ako sa Philbars dati. Considering na magkakilala tayo since 1996. So it's everything is a pleasant surprise. So yun. So yun lang. Kayo, anong like final thoughts lang with how everyone met each other? Si Resty muna. Sa akin, how... Actually, ang natatawa ko, the way I'm seeing it now is nakakatawa kasi yung perspective ko when I met you guys was really uneventful. Parang it was a normal day. Parang si Sir Rene, basically ang tingin ko sa kanya noon
He's just this guy na nasa harap, na mukhang matalino, na malakas tumawa, na magaling mag-pick up. Siya yung pinakamagaling mag-pick up sa sipa. Yung nag-iisa kong move. Yung patatalbugin yung sipa sa lupa, sipain niya. To the point na kaya nang paabutin sa bubong ng gym, pwede niyang papuntahin sa likod, pwedeng hanggang kung saan lang, gano'n niya nakakontrolled. Yeah. Yun yung first Na-inspire ako dun sa Mighty Ducks na. Yeah, ganun siya ka-eventful for me. Tapos si Carlo naman, parang it was just about yung sa sa Flying Saucer, yung sa video games. Tapos mga hobbies. yung hobbies na ganun. Tapos there was this one guy na pareho nating hindi gusto. Tapos in contrast, yung paano nyo ako nakita is parang na-imagine ko kung paano mo ako nakita, Carlo, parang dinosaur movie. Sa palaib pa no? Tapos yung kay Rene, na-imagine ko parang parang okja na nasa hello. Kasi talaga nung nagpakita ka sa doorway nun, nagtuturo yung teacher tumigil. Kasi talaga tumigil. Nakatingin kami lahat, buong classroom. Nakatingin lang sa doorway na gano'n. Kasi nga, nakatayo ka nun. Tsaka naalala ko nun, nabanggit po, when you mentioned it like years ago, na talagang kaya kayo napahinto kasi may shadow talaga na malaki. Dun sa buong classroom. Yung orientation room is papasok talaga yung araw, kaya silhouette ka lang. Yeah, so parang lang na parang, sige. Yun naman something na parang growing up, it was a struggle. Pero nung tumagal naman parang, ganito talaga ako kalaki. Kaya gawin natin. Ngayon naman mukha na akong matanda, so it doesn't really matter anymore. Actually, hindi nga lang yun kasi yung appearance ni Resty at first, lang yun parang it's nothing compared to once makilala mo yung members ng family niya. Diba, nung kwento mo nun, nung si Tito Rolly, pumunta sa school mo nun, and then the way he spoke to, sino yung advisor niya nun? Si David. Oo. Si Tito Rolly, diba, once na yung initial meeting mo sa kanya, talagang i-Englishin kanya talaga ng mga dire-diretso ng malalalim pati, diba? Talagang he'll try to parang intellectually intimidate you, parang gano'n. And ginawa niya yun, di ba, sa klase niyo? Nag-extempore yung speech siya kay David Parang, this is parang tangina ka. Kaya to, naka-day off ba ako nito? Hindi ko maalala. Hindi, siya, it happened, hindi naman sa classroom kasi. Parang, okay. May nangyari na ginupitan ako. Kasi bawal yung haircut. Sumugod si Tito Rolly. Tapos siya doon, nag-Hitler speech. Yung talagang buti hindi Mussolini, no? Buti hindi Mussolini, no? Yung feeling, parang gano'n naman siya. Tapos butiti mo after. To be fair, yung pamilya mo, tama naman si Carlo, yung pamilya mo medyo iba. Interesting. You can say. Very interesting. Meron kaming bakla. For another day. Maletang. Madaming kriminal. Yeah. Gusto ko mag-devote na isang episode, isa-isayin lang natin sila kaso. Hindi pwede ba? Magagalit yung mga knowing them. Ikaw, Carlo, final thoughts. Ayun nga Kaya ganun din. Well, going back naman sa sinabi ni Resty, di ba? Na, yun nga kasi dahil pagbata ka, when you see something unusual, di ba? Parang sa'yo, big deal yun And parang sa atin, at that age, that time, to see someone that big, napaka-unusual di ba? Lalo na makakita ka ganun bata. Pero yun nga lang, once na you get to know Resty, makilala mo na, after a while, yung ganung, yung laki niya na very very surprising sa lahat ng tao. Parang sa atin, parang wala na lang rin yun Parang ang maano mo na lang, ang parang, kasi parang unang, yun nga, di ba, at first glance, parang makita mong special sa kanya is yung size niya, appearance niya, ganyan. Pero pag nakilala mo, di ba, yung malalaman mo kung, kaya nga siya, minsan tinatawag, di ba, gentle giant, di ba, dahil
Yung Yeah. special sa kanya is yung yung mismong yun nga pagkatao niya, yung personality niya. Yes Ganun. naman. Yeah. Considering na at mostly people his size, 'di ba? Either may iba na ganyang gaya mo nga, sabi mo nga, 'di ba, yung sa Rumble dapat nangunguna na sa away yan, ganyan. He could be bullying anyone he wants, 'di ba? Pero he chose not to. Nandun lang, Hindi may naman yung nalalapo eh. personality niya. Hindi ko makaget over Ah. sa apoy. Maliban lang doon. Pero nakakatawa yun if you think about it, 'di ba? Bata pa lang, Laki-laki mo papatay na. na ako. Kumbaga, lahat nga sa'yo, below na lang, below your, below your eyesight, below yung, yung eye level mo eh. Pero mo, lalapit na sa'yo, mga tao Ganun below pa ng eye level mo, advantage. susunugin mo pa. Diba? Pero yun nga, so nung nakilala ko siya, ganun, and then, kasi kaya nagkasundo kami dahil sa hobbies, pareho kami ng mga gusto, hilig, ganyan. And then, ako kasi, isa pang, hindi lang yung hobbies din yung nakaano sa akin eh. Yung sa akin is kung interesting yung personality ng tao, interesting kausap, ganyan. And at the same time din, yung marami rin akong natututunan na di ko alam, ganun. And then, same thing goes with you, ganun. No, mga third year, nung naging close tayo, same din as with Resty, ganun din. Yun nga, Kaya- parang yung napipiece together ko yung mga timelines of people meeting each other. Yun nga, ang dating tuloy ngayon sa akin is the only reason lang. Kasi yun nga, if parang yung I hope you guys appreciate kung paano sila naghahanap. Like yun nga, yung video games. Kung Yeah. I don't think kung hindi tayo nag-bond over video games, I'm pretty sure hindi lang ako I'm pretty sure maski kayo, baka hindi kayo ganun ka mag-gaming ngayon. We hadn't spent so much time playing video games back then. Yung hit list nyo, if you guys didn't have that shared hindi lang naman kayo apektado nun kasi mas ako apektado kasi apparently ni-recruit nyo lang ako for that. So, hindi, parang hindi ako, parang, yun nga, apektado rin yan, kasi ako, socially, parang, again, invisible naman ako talaga, which I like, as you guys can tell, hanggang ngayon, mag-isa pa rin ako, and everything. Pero, it was a way for me to actually start talking to people na eventually nag-lead into me, being like this. So, yun nga, everything, I don't want to be spiritual about it na everything happens for a reason. Pero, yun nga, parang lahat ng domino effect. If it's one thing, it would lead to another thing. And I'm just glad na the things na we did, whether yung pagsali mo sa Rumble or yung hindi mo pagsali ng Rumble, it led to everything, like all of it. So, thanks guys. Thanks for watching.